Okay mga kawawmat, in this video we will discuss the measures of length, weight, and capacity in the metric system. So what will be our objectives? Identify the basic units in the metric system, and we will convert measurements from one unit to another in the metric system. Alright, so look at the table. So I have here the origin, the prefixes, the symbol, and equivalence. So kung napanood nyo po yung ating introduction sa ating measurement, sana na-familiarize kayo dito sa mga terms na to. Okay? So the metric system uses Greek and Latin prefixes to make conversion from one unit to another easier. So gumagamit tayo actually ngayon kasi ginagamit rin natin ang metric system . So we are actually using the Greek and Latin prefixes. Ano ba 'yon? So a prefix is a power of 10 exponent or multiplier that precedes the unit. So, a prefix, ito po yung prefix. And then, ito po yung mga prefix na ginagamit natin sa pag nagko-convert tayo. Ito yung kilo, hekto, deka, meter. So, let's say for example, meter ang base unit natin. Okay? So, itong base unit, it can be gram or liter. Okay? So, deci, centi, milli. So, itong tatlo, it came from the Greek word, and then ito po ay sa Latin. So, itong mga prefixes na to, ito yung simula na ginagamit natin. Kaya naririnig natin yung kilogram, kilometer, kasi yung kilo. Ito yung prefix. Ang pinapalitan lang natin yung susunod. Okay? So, ano ba yung mga symbols nito? So, kapag kilo, that is K, hecto is H, deca is DA, or sometimes, baka ma-encounter nyo DK. Okay? And then for meter, M. For gram, that is G. And then for liter, capital L. And then for deci, that is D. For centi, that is C. And milli for M. Okay. So, ano itong tinatawag na power of 10? So, actually, kilo is actually 1,000 meters. Bakit 1,000? Paano siya naging 1,000? Kasi when we are converting a bigger unit to a smaller one, we are multiplying. So, ibig sabihin, 1 times 1,000, that is 1,000 meter. So, halimbawa, yung kilo, i-convert mo lang sa deka. 1 times 100 lang kasi dalawa lang siya. So, 100. Kaya 2 squared, ay 10 squared. Okay? So, 100 lang, kaya magiging 100 decameter. So, yung 1 kilo is equivalent to 100 decameter. And then, 1 kilo is equivalent to 1,000 meter. And then, paano pag hekto? So, isang move lang siya. So, 10 lang yon. So, 1 kilo is equivalent to 10 hectometers. Okay, so ganun po ang pag-convert natin ng metric system. So it is in the you can make use of the prefixes, which is also the power of 10. So ito po siya. Now halimbawa deci, centi, and milli. So paano naman ito? If you are asked to convert centi to meter, so since smaller unit to bigger unit, we are actually dividing. So, since 1, 2, so 2 yan, so 100. So, 1 divided by 100, that is 0.001. Okay? And then, for milli, ganun din. So, basta kapag bigger unit to smaller, we are multiplying. Pag smaller to bigger, we are dividing. Okay. So, let's have first the concept of length. So, length is a physical quantity. It is its measure is of distance and the length of the object. So, kapag length ang tinutukoy natin, ang kinukuha natin dito ay yung distance or yung length ng isang object. Okay? So, ano ba yung mga instrument na pwede mong gamitin sa pagkuha ng length? So, I know, familiar tayo dito. So, pwede kang gumamit ng ruler. You can make use of the tape measure and the meter stick. So, ito po yung mga instrument na pwede nyo pong gamitin when we are measuring length. Okay?
And then for weight or mass, so actually these two are often interchangeably used. Pero magkaiba po ang meaning nila. Okay? So itong dalawa po na to ay magkaiba po ang meaning. Ano nga ba ang pagkakaiba nitong dalawa? So weight relates to the gravitational pull of the earth upon a mass, while mass refers to the amount of matter contained in an object. So, yung mass po, ito yung matter contained in an object, while yung weight, pwede nating i-relate dito yung yung anong tawag nito? Related dito yung gravitational pull of the earth upon the mass. Okay? So, yun po ang pagkakaiba nila. Okay, however, yung kapag kinukuha naman natin ang mass ng object, it is accurately estimated by weighing it. So, tinitimbang lang naman natin pag kinukuha natin ang mass ng object. Okay? So, ano ba yung mga instrument na ginagamit natin dito? We are using the weighing scale. Ito yung timbangan. So, lalo na pag namamalengke, no, lagi natin nakikita to. So, kaya kapag mass and weight, ang ginagamit natin dyan, kilogram, gram, ayan po yon. So, dun po papasok yung weight. Okay? That's why we are using the weighing scale, or sometimes ito bihira, no? Pero, ito kasi alam ko ginagamit siya sa mas magagaan. So, ito po yon yung balance. Okay? So, kapag mas lighter yung ating object, balance po ang ginagamit natin. Okay. And the last one is the capacity. So, it refers to how much a container will hold. So, gaano karami, like for example, yung bottled water, gaano karaming tubig ang kakasya doon. So, yun po yung capacity. Okay? So, it refers to how much a container will hold. Okay. And this is different to the volume. So, pag sinabi nating volume, kung ito ay capacity, gaano karami yung laman na mailalagay mo sa isang container, okay, capacity po yun. Pero if it's three-dimensional, okay, so there's already a space. So, it refers to how much space a region takes up. So, ito po, it's just a container. So, titignan natin kung ilan laman. Halimbawa, cup, bote. So, yun po yung capacity. Kapag halimbawa, ang gusto mong makuha ay gaano karaming tubig ang ilalagay mo sa pool. So, ayun, ano na yun? Three-dimensional na. Meron ka ng, meron ka ng length, width, and height. Okay? So, hindi na lang siya basta bote. So, volume po yun. Okay? So, remember that a volume of 1,000 cubic centimeters is equal to 1 liter. So, tatandaan po na for every 1,000 cubic centimeters, that is equal to 1 liter. So, ito po yung symbol niya. So, for every 1,000 cubic centimeters, that is equivalent to 1 liter. Okay? So, kagaya ng pool, halimbawa, ang sa'yo ay tawag nito pool, volume yon. Okay? Halimbawa, container o yung mga vase na pa-square, yon, volume. Aquarium, volume yon. Kasi, na siya, meron na siyang length, width, at height. Okay? So, capacity, ito yung kapag bote, baso, so yung mga ganun po. Okay. So, let us proceed to the basic unit in the metric system. So, kapag metric system, since tatlo yan, length, weight, and capacity, meron tayong tinatawag na basic unit dyan. Kumbaga, yun yung pinakagitna. Okay? Ito po yung pinakagitna. So, isa-isahin natin. So, ito yung mga prefixes mo. Ito yung basic unit. Siya yung pinakagitna. And then yung prefixes. Okay? So, ano-ano ba yung mga basic unit? Kapag ang kinukuha natin ay length, yung haba o yung distance, the basic unit is meter. Okay? So, ang symbol natin dyan is M. By the way, ang symbol natin for kilo is K. For hecto, that is H. For deca, that is DA, or pwede rin nga pong DK. And then for deci, that is D. For centi, that is C. And then for milli, that is M. Okay. So, kung ang kinukuha nyo po na sukat ay length,
haba o distance, then the basic unit is meter. So, anong gagawin natin? Yung kilo mo magiging km. Kilometer. Okay? Kilometer. Kasi meter is the basic unit. And then hectometer. H and then M. And then DAM, decameter. So, deca and then meter because meter is the basic unit. And then decimeter, centimeter, millimeter. Okay, so again, the basic unit for length is meter and our symbol for that is M. So, dapat familiar din po tayo sa mga symbols kasi actually madali lang siyang tandaan eh. Ang papalitan mo lang dito yung basic unit. Okay, now if you are converting measures of weight, okay, so ang basic unit po natin dyan ay gram. So, ang symbol po niyan ay G. Okay, G po ang symbol natin dyan. So, therefore, ang magiging symbol natin dyan ay kg, kilogram, Hg for hectogram, Dag for decagram, Dg for decigram, Cg for centigram, and Mg for milligram. Okay, ano napansin nyo? Pinapalitan lang natin yung basic unit niya. Okay, and then for liter, so take note ha, ang liter po natin, it should be capital letter L. Okay, so for capacity, when we are solving or converting units of measure for capacity, then the basic unit is liter. So ito yung, saan ba natin to ginagamit? Halimbawa, sa gamot, ml, di ba? ml lang tayo doon. So, yung gamot na mga liquid ha, syrup, okay? So, doon po yun. Halimbawa, yung tubig, ml yan. Yung mga soft drinks, liter, yan po ang mga ginagamitan natin ng capacity. Etong weight, saan ba ito ginagamit? Kapag, yung sa gamot na tabletas, di ba? Mga ano yun, milligram. So, ibig sabihin, milligram, pag mga gamot, milligram yan kasi sobrang gaan, okay? Yung mga powder, yung mga nabibili natin sa grocery na Coffee Mate, Nescafe, so yun mga yon, 'di ba? Kapag bumibili tayo, pag inutusan tayo, anong bibilhin? Yung 250 milligrams lang, 'di ba? So, ayun yung weight. Okay? And then for length, 'di ba? Dito natin ginagamit yung meter. Ilang kilometro simula sa bahay mo going to school, 2 kilometers, diba? So, yung mga distance, okay? So, yun po yun. At dun po natin siya ginagamit. So, for liter, kapag liter na po, papalitan lang natin yung basic unit. Kiloliter, hectoliter, decaliter, deciliter, centiliter, and milliliter. So, as you can see, halos pare-pareho lang siya. Basta kabisado po natin, memorize po natin ang mga prefixes. Okay? Prefixes po, kilo, hecto, deca, deci, centi, milli. Or, para mas madaling ma-memorize, you may use the acronym for, o yung, ano tawag nito, yung King Henry died by drinking chocolate milk. So, King Henry died by drinking chocolate milk. So, ibig sabihin, K is for kilo, hecto, deca, the basic unit, deci, centi, milli. So, para po mas madaling tandaan. Kasi pag natandaan mo to madali na. Kasi pag alam mo ang basic unit, you will just replace the basic unit. So, kilometer, kilogram, kiloliter. Hectometer, hectogram, hectoliter. So, yun po. And then again ha, remind lang po na ang liter po natin, it should be capital letter L. Okay. Now, kagaya nga ng sabi ko kanina, if you are converting yung smaller unit, bigger unit to the smaller unit, we are actually multiplying. Okay? So, halimbawa, kinonvert mo si meter into decimeter. So, ita-times mo siya sa 10. Bakit 10? Kasi isang move lang siya. Okay? Pag dalawang moves, if you are trying to convert meter to centimeter, so dalawa, kaya 100. If you are trying to convert meter to millimeter, so 1, 2, 3, tatlo, kaya 1,000. So, we are actually multiplying it by the power of 10. Okay? Now, paano kapag halimbawa si meter, i-convert ko naman sa deca? So, pabaliktad. So, ano naman to? From smaller unit to bigger unit, anong sabi ko? We are dividing. So, yung 1 meter, i-divide mo by 10.
If you're going to convert meter to hectometer, therefore, yung 1 meter mo, i-divide mo by 100. Paano ba natin nalalaman na by 10, by 100, kung ilang moves ka? So, halimbawa, ito isa. So, 10 lang. Dalawa, 100. And then this one, divide by 1,000. Okay? So, ganun po. So, ulitin ko, if you are converting bigger to smaller unit, we are multiplying pa-right. Kapag pa-right ka, if you are converting smaller to bigger unit, pag pa-left, we are dividing. Okay? Saan siya i-divide? Kung ilang moves. So, halimbawa, ito naman. Hindi lang laging sa basic unit ang start, ha? Halimbawa, dito sa deci, i-convert mo siya into hecto. So, deci to hecto pa-left. So, from deci, 1, 2, 3, so tatlo, so divide by 1,000. Okay? So, halimbawa, sa deka, i-convert mo naman sa centi, sa milli. So, from deka, from bigger unit to smaller unit, magmumultiply tayo kasi pakanan. Tama? So, 1, 2, 3, 4. So, ano yung mayroong apat na zero? 10,000. So, ita-times natin siya by 10,000. Okay? So, ganun lang po. So, a hecto is 10 squared. Okay? So, from the basic unit, so a hecto is 10 squared kasi smaller unit, 1, 2. Okay. From bigger unit to meter. So, halimbawa ito, pabalik ako. Bigger unit to smaller unit, pakanan. Ibig sabihin, magmumultiply tayo. Ng ilan? Saan natin siya ita-times? Dalawa. So, 100. Kaya 100 meters. Okay? Next, halimbawa, a deci. A deci is, so, negative 1. Bakit negative 1? So, if you are trying to convert deci to meter, ito po siya, deci to meter. So, isang move siya, di ba? Isang move pakaliwa. Di ba pag pakaliwa, we are dividing. Okay? So, isang move lang siya. So, 10 raised to negative 1. Bakit negative? Kasi pa-left tayo. So, pag pakanan, positive po ang exponent. Pag pa-left, negative po ang exponent. And this means divide. So, yung 1 meter mo, ay 1 deci mo, magiging 0.01 meters. Okay? Next. We have a kilo is 10 raised to 3. So, that is equal to 1,000 meters. So, this is actually, bilangin natin, 1, 2, 3. So, mag-multiply tayo by tatlong zeros yan. So, 1,000. Kaya, yung 1 kilo is equivalent to 1,000 meters. Okay. So, this is how we convert the metric system using the basic unit. So, tandaan po kapag pakanan from bigger to smaller unit, multiply po. Pag pakaliwa, smaller to bigger unit, we are actually dividing. Okay? So, this is how we convert. So, ito po siya. So, yung 1 natin, okay. So, correction po dito it should be 0.1. Okay, nasobrahan ko ng 0. Since 1 move lang siya, so 10 lang. So, isang move lang po. Kaya, yung 1 mo, magmumove ka lang ng isa. Kaya, 0.1 meters. Okay, next. So, I have here, so ito nga yung table. So, dapat nga kabisado natin yung mga prefixes. Kasi pag kabisado natin, King Henry died by drinking chocolate milk, madali nating mako-convert ang mga units of measure sa ating metric system. Okay? So, you just have to replace the basic unit kapag ganon. Okay? So, let's have an example. I have here 20 centimeters is equal to how many decameter? So, yung centimeter, gagawin daw po nating ilang decameter. So, ito siya. So, ang una mong gagawin, move mo. So, from centimeter, 1, 2, 3. So, dapat mag-end siya sa decameter. Ilang moves? 3. Okay, so copy natin si 20. So, from here, simula dito, since 3 siya, 1, 2, 3. So, 3 din. Okay, so 1, 2, 3. Okay, so meron tayong space dito. So, maglalagay tayo ng 0.
Okay, at kapag 0 ang nasa unahan, lagi tayo maglalagay ng decimal point at 0 sa dito. So, the answer is 0.020 decameter. So, we have 0.020 decameter sa 20 centimeters. Okay. Next, so I have 12.3 hectograms. How many milligrams? Okay, so ito si hectograms. Bilang tayo papunta sa milligrams. Ang layo, di ba? So, from here, 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5. So, copy natin si 12.3 from the decimal point. Okay, 5 daw, going to the right. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ilan ang bakante natin? 4 na 0. So, lalagyan natin yan ng 4 na zeros. And then, the answer will be 1,230,000 milligrams. Okay. So, ayan po. And then, aayusin na lang po natin. Okay. So, 1,230,000 milligrams. So, ganun lang po. Madali lang po siya. Kaya, actually, pwede na lang pagsabay-sabayin ang length, weight, and capacity kapag metric system. Pero kapag English, medyo mahirap siya, no? Pero itatry natin. Okay? Next, 0.37 decaliters to milliliters. So, simula naman dito hanggang milliliters. So, bilang tayo, 1, dito pala, deciliters pala to, sorry. So, again ha, ayan, nalito ako. So, pag walang A, deci yun. So, simula dito, papuntang milliliter. So, 1, 2. Hindi ka pwede magpaganito ha, 1, 2. Hindi pwede kasi ang nauna dito ay deciliter. So, dito po. So, 1, 2. So, dalawa po 1, 2. So, copy mo yung given na 0.37. So, going to the right, dalawa daw. So, ito na lang po, mano-mano. 1, 2. So, nandito na yung decimal point mo. So, that is 37. Kapag ang decimal point ay nandito na sa dulo, hindi na yan nilalagay ha. Pero pag ang decimal point ay nandun sa unahan, sa left side, ilalagay po. So, since nandito na siya, hindi na po natin siya ilalagay. Okay? Next. So, I have 16 kilograms. How many grams? So, simula dito. How many grams? So, bilang tayo. So, 1, 2, 3. So, ganun ang gagawin. Tingnan mo yung unit. Yung kilograms, gagawing grams. So, 1, from kilograms, 1, 2, 3. So, 3. So, since ito ay whole number, asan ang decimal point niyan? Saan ka magsisimula? Dito po. Okay, so bilang ka ng 3. 1, 2, 3. Ilan ang bakante? 3. So, lalagyan mo yun ng 3 zeros. And that is 16,000. So, diba? Ulitin ko ha. 1, 2, 3. Ayun po. Next. So, I have here 50 decimeters to centimeters. So, simula naman dito, papunta dito. So, isang hakbang lang. So, bilang tayo, isa, papunta sa kanan. So, since nandito ang decimal point niyan, isa, papunta sa kanan. So, ilan lang bakante? Isang zero lang. 500. Okay? So, di ba 50? From decimeter to centimeter, isa lang po, papunta sa kanan. So, from here, kasi yun dito, isa lang po, 1. So, isang 0 lang ang idadagdag natin. And take note ha, hindi po tayo maglalagay ng decimal point kapag nandito siya sa kanan. Next. So, I have 11.4 liters. How many hectoliters? So, liters to hectoliters. So, ito po. Simula tayo dito. So, 1, 2. Ulitin ko ha, liters to hectoliters. 1, 2. Kung ano yung nauna, dun ka magsisimula. So, 1, 2. Dalawa. Dalawa pa left. So, from here, ito yung decimal point mo. 1, 2. So, malilipat lang yung decimal point niya. So, that will become 0.114 hectoliters. So, nalipat lang. 1, 2. So, napunta lang siya dito. And again, pag ang decimal point nandito sa left side, ilalagay natin. Pero pag nasa right side, kagaya niyan, hindi po natin ilalagay. Okay, next. So, 9.5 kilograms to milligrams. Ito si kilograms. At ito si milligrams. Ayun, dulo-dulo. So, bilang tayo. From kilograms to milligrams. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Pwede nyo rin itry ha. So, 6. So, bilang tayo ng 6. 1, may isa ka na. 2, 3, 4, 5, 6. So, ilan yung bakante? 5. So, 1. So, kung isa na to, ibig sabihin, 5 pa yung igaganon mo, yung bakante. Okay. So, kung 5, ibig sabihin 5 zeros yun. Ito po. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, from 9.5, 6 na moves. Kasi from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun po. And the last one, 12.5 millimeters to meters. So, ito po, millimeters to meters. So, pabalik. 1, 2, 3. Ulit. 1, 2, 3. So, tatlo pa left side. So, from here, 1, 2, 3. May isang bakante. Okay, so the answer is 0.0125 meters. So, ulitin ko ha, 12.5 dito siya. So, tatlong moves, di ba, papunta sa left kasi millimeters tayo to meters. So, from here, tatlo, 1, 2, 3. Kaya ayun po siya. Okay? Let's have more examples. So, ganun ulit. Dapat tandaan po ang ating mga prefixes and the basic units. So, paano kapag ganito? I have 50 kiloliters and then 20 decaliters. So, how many decaliters in all? So, ito, pinapa-convert ito ng decaliters. So, ito, naka-deca na. Paano ito? So, hindi mo siya pwedeng gawing 50 plus 20, 70. Hindi po, kasi magkaiba ng unit, di ba? Kung napanood nyo po yung intro natin sa measurement, so sana pinanood yun. Dapat, bago tayo mag-compare, dapat pareho muna sila ng units of measure. Okay? So, dapat pareho ng units. So, kung meron ka ditong nakakilo, hindi mo siya pwedeng ma-convert pa dyan. So, dapat, ang una mong gagawin, i-convert mo muna ito into decaliters. So, ito, i-convert ba natin? Hindi na po, kasi same na sila. So, since ang hinahanap po ay decaliter, so, ang gagawin natin, i-convert natin to into decaliter. So, yung 50 kiloliters, how many decaliters? So, punta tayo dito, ito siya. And then, i-convert natin to decaliter. So, 1, 2. Dalawa pa kanan. So, from here, 1, 2. So, may dalawang bakante. Ulitin ko ha. 1, 2. So, ibig sabihin, yung 50 kiloliters is equivalent to 5,000 decaliters. Okay. So, na-convert na natin siya. So, this is 5,000 decaliters. So, pareho na sila. Therefore, anong gagawin? I-add na lang natin si 5,000 at si 20. Therefore, ito po, yung 50 kiloliters and 20 decaliters is equivalent to 5,020 decaliters. Okay. So, ganun po ang gagawin. Next. So, I have here 124 centimeters, 55 decimeters. How many hectometers? So, ito, pinapa-convert to sa atin ng hectometers. Okay? Hectometers siya. So, paano natin gagawin? Iiba ang units. So, paano gagawin? So, i-convert muna natin si 124 centimeters. So, ito si centimeters. Isa-isa to. So, ito muna and then ito next. So, convert natin centimeters to hectometers. Ayan. So, from here, 1, 2, 3, 4. Apat. Ulit. 1, 2, 3, 4. Apat na pa left. So, nandito ang decimal point. 1, 2, 3, 4. May isang bakante. Okay. So, from here, 1, 2, 3, 4. So, 124 centimeters is equivalent to 0.0124 hectometers. Next. So, ito naman, yung 55 decimeters. So, ito siya. Pupunta tayo, gagawin natin siyang hectometers. So, bilang 1, 2, 3. Ulit. 1, 2, 3. So, tatlo pa left side. So, from here, 1, 2, 3. Ayun po. Okay, now, pareho na silang naka-hectometer. So, ito na po yung hinahanap natin. Anong gagawin natin? I-add natin siya. And that is 0.0674. So, add natin 4, 7, 6, and then 0. So, therefore, this is
0.0674. Okay, let's have more. So, Kara has 2-liter bottle of juice. So, meron siyang bottle na merong laman na juice na 2 liters. How many glasses can it fill with 200 ml of juice? So, ilang baso ang malalagyan niya na merong 200 ml na juice? Okay, so meron siyang 2 liters. Ilang baso ang malalagyan niya ng 200 milliliters? So, ang una mong gagawin, since naka-liter ito, kailangan gawin mo siyang ml. Kasi ang capacity lang ng baso ay ml lang. Okay, so make this ml first. So, dapat gawin mo muna itong milliliters. So, convert 2 liters to milliliters. So, kung naalala nyo yung, sige nga, kung naalala nyo yung, natin, yung table, yung mga prefixes, ilang moves from liters to milliliters. Okay, very good. 3. So, from liters to milliliters, 3 moves tayo. So, going to the right. Kasi ang liters nasa pinakagitna. Dadaanan niya si deci, si centi, bago si milli. So, 3 moves going to the right. So, therefore, that is 2,000. Why? Kasi from here, 3 moves, 1, 2, 3. So, therefore, 2 liters is equivalent to 2,000 milliliters. Okay. Now, na-convert na natin siya into milliliters. Pwede na natin siyang ma-identify kung ilang baso ang malalagyan na merong 200 milliliters. Paano gagawin? I-divide natin ngayon si 2,000 milliliters sa 200 milliliters. Okay, so this will be cancelled. So, 2,000 divided by 200, that is 10. Okay, so therefore, Kara can fill 10 glasses with 200 ml of juice. So, 10 baso ang malalagyan niya ng juice na merong tigto 200 ml. Okay, so ganun po palagi. Bago tayo mag-solve, bago tayo mag-divide, mag-multiply, dapat po nasa parehong unit sila. Okay? Next. A pool is 15 meters long and 10 meters wide. If it is to be filled with water to a uniform depth of 1.5 meters, how many liters of water are needed? So, merong pool na ang goal is dapat malagyan ng tubig. Okay. So, ang pool daw is 15 meters long, 10 meters wide, at ang lalim niya ay 1.5 meters. Ulitin ko, 15 meters long, 10 meters wide, at ang lalim niya ay 1.5 meters. So, ito po ay example ng volume. Okay, so volume na po ito. Yung kanina, bago ito, capacity. Okay. So, tatandaan, paano natin malalaman? Kasi ang tinatanong ay, how many liters? Diba ang sukat niya ay naka-meters. Naka-meters ito, oh. Pero, ito ay liters. So, paano natin magagawa yon? So, tatandaan na ang 1,000 cubic centimeters is equivalent to 1 liter. So, kailangan magkaroon tayo ng 1,000 bago tayo makabuo ng 1 liter para makuha natin kung ilang liters. Okay? So, dapat meron tayong 1,000 bago makabuo ng 1 liter. Okay? So, ang una natin gagawin, since naka-meters itong tatlo, ayan, naka-meter siya, gagawin muna natin siyang centimeters. Bakit centimeters? Ba't hindi millimeter? Ba't hindi kilometer? Ba't hindi hectometer? Kasi po, ito ang goal natin. So, dapat magawa natin siyang cubic centimeter. So, gagawin natin siyang centimeter para makuha natin yung 1,000. Okay? So, for 15 meters, how many centimeters? So, sige nga, ilang move from meters to centimeters? Okay, very good. 2, going to the right. So, that is 1,500 kasi 1, 2. Okay, next. So, I have 10 meters. Ito yon yung wide niya. So, how many centimeters? Okay, so 2 moves ulit. That is 1,000. So, 1, 2. And then for 1.5 meters, ito yung lalim. How many centimeters? 2 moves ulit. So, ito yung decimal point mo.
1, 2. So, merong isang bakante. So, that is 150 centimeters. So, from here, 1, 2. So, 150 centimeters po. Now, balikan natin ang formula ng volume. Diba? For us to get the volume, we have to multiply the length, the width, and the height. Okay? So, we have to multiply the length, the width, and the height. So, ito yung length, ito yung width, ito yung height. So, 1,500 centimeters times 1,000 centimeters times 150 centimeters. So, i-multiply natin siya. That is 225 million cubic centimeters. Okay. Paano siya naging cubic? Kasi ito tatlo po siya. Okay? Kaya kapag ganito ang given na problem, i-convert nyo po muna siya into centimeters since yun po ang hinahanap natin. Dapat mag-cubic centimeters siya. So, since tatlo po yan, kaya naging cubic. Kasi centimeters times centimeter times centimeter, we are adding the exponent, so magiging cube siya. So, therefore, that is 225 million cubic centimeters. Now, tapos na ba? Hindi pa po. So, balikan natin to. Sa bawat 1,000 daw na cubic centimeter, that is equivalent to 1 liter. So, anong gagawin natin? I-divide natin si 225 million cubic centimeter sa 1,000 cubic centimeter. Kasi sa bawat 1,000 daw, meron kang 1 liter. So, divide natin siya sa 1,000 para malaman natin kung ilang 1,000 meron dito. Dahil kung ilang 1,000 meron dito, yun ang bilang ng liters. Okay? Now, pwede tayo mag-divide ha kasi same unit na sila. So, this will be cancelled. So, 225 million divided by 1,000, that is 225 liters. Okay? So, since dinivide natin to ilang 1,000 meron dito, nakuha natin 225, therefore, 225 liters siya. Kasi for every 1,000 cubic centimeters, that is equivalent to 1 liter. So, therefore, 225 liters po ang kailangan nating i-filled na water doon sa ating pool. Okay? Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo for more video tutorials. This is your guide in learning your math lessons, your Wow Math channel.